Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Isang simbahan sa Mangaldan, Pangasinan nilooban ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Paha naranasan sa ilang lugar sa Baguio City. Presyo ng karne ng baboy sa Mangaldan Public Market umakyat na sa 420 pesos per kilo. At ang tricks ng ilang alagang aso sa La Union, kinaaaliwan online. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, nilooban ng isang simbahan sa Mangaldan, Pangasinan. Tinangay umano ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang audio mixer at amplifier ng simbahan. Naka-alerto Jasmine Gabriel Galban. Tinangay ng hindi pa nakikilalang salarin ang mixer at amplifier na ginagamit sa Beato Juan Martinez de Santo Domingo Pastoral Station sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Huli itong ginamit sa misa noong nakaraang linggo, kahapon ng umaga nang madiskubring nawawala na mga gamit sa simbahan. Blanco ang pamunuan ng simbahan kung sino ang nasa likod ng panloloob. Dahil under construction ng simbahan, wala pang bintana at pinto kaya madaling nakapasok ang salarin. Pero it's sad kasi ito po, 5 years na po dito. And first time na nangyari. We're never stolen anything. We feel like really secure here. It's a place you feel like, ito po, can leave the door open, walang problema. So, very sad talaga. May kalumaan ang ninakaw ng mixer at amplifier, pero mahalaga raw mga ito dahil ito mga ginagamit tuwing may misa. Umaasa ang simbahan na maibalik pa rin ang mga ito bago ang misa sa darating na linggo. I'm sad for them also kasi, di ba, kasalanan, it's a mistake, so I pray, I hope, who knows if they want to, sana ibabalik niya. Yan. Hindi pa nire-report sa Mangaldan Police Station ang insidente. Pero nakipag-ugnayan ng pulisya sa simbahan at kasalukuyan na nagsasagawa ng investigasyon para matukoy ang suspect. May mga CCTV backtracking po tayo at magkakaroon po tayong investigation para po ma-find out natin kung sino po yung mga... Kasi po may investigation tayong gagawin. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Binaha ang ilang lugar sa Baguio City bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban. Mag-aalas 4 ng hapon kahapon nang bumuhos ang malakas na ulan sa Baguio City. Binaha ang kalsada sa bahagi ng Barangay Irisan. Apektado ang mga motorista. Umalalay ang mga opisyal ng barangay at iba pang otoridad upang makausad ang mga sasakyan. Inabot ng mahigit 1 oras bago humupa ang baha. Talagang nagulat ako kasi ulan lang. Bakit na-flood na ganun? Dati-dati yung malakas na typhoon saka mapuplood yun. Pero bakit ngayon ulan lang? Dahil din sa malakas na buhos ng ulan, naitala ang minor landslide sa bahagi ng Cannon Road. Nagkaroon din ng pagguho ng lupa sa bahagi ng Katlubong sa Bugyas, Benguet. Nagpapatupad ng one-way traffic sa bahagi ng Barangay Poblasyon sa Bauco Mountain Province dahil sa banta ng landslide. Ngayong tag-ulan, kabilang sa minomonitor ng otoridad ay ang mga posibilidad ng landslide, rockslide at flash flood. Pinapayuhan natin ng lahat ng ating mga kabayan na maging maingat sa mga biyahe. Kung alam natin na malakas yung ulan, baka pwede nating i-postpone o i-reschedule na lang yung mga biyahe po natin. Ayon sa Pag-asa, asahan pa hanggang sa mga susunod na araw ang malalakas na buhos ng ulan na karaniwang hapon hanggang gabi nararanasan sa Cordillera Region. Itong localized naman ang nakaka-apekto sa ating mga area. Ganun din dyan sa Pangasinan, ma'am. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mabilis na pagbaha sa Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan, problema ng mga estudyante at magulang. Ang detalye sa ulat ni CJ Turida. Kuha ang video na ito sa Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan hapon noong June 24. Nagkaranas ng malakas na ulan noon at mabilis na binaha ang paaralan. Stranded ang mga estudyante sa loob dahil hindi makadaan sa baha. Pero may ibang nagtanggal ng sapatos at lumusong sa tubig para makauwi.
Madalas maranasan ang pag-ulan dahil sa epekto ng habagat, kaya naiipon pa rin ang tubig sa ilang bahagi ng paaralan. Lumabahan na rin po dito eh. Opo, nagtatanggal ng sapatos. Tapos dadaan na. Opo, mahirap. Basta pag malakas ang ulan, sir, madaling bumaha po rito. May lawak na 7 ektarya ang paaralan. Humigit kumulang 5,000 ang bilang ng estudyante rito. Ang ilang magulang, araw-araw ring pinaghahandaan ang sitwasyon sa paaralan, lalo na kung umuulan. Pupunta ako dito, kailangan nakaprepare ako kasi ganun talaga yung sitwasyon dito na madadatan mo. Kailangan prepare ka. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. Makikipag-ugnayan daw ang Santa Barbara MDRRMO sa Municipal Engineering Office upang magsagawa ng inspeksyon. Mababa na rin daw kasi ang lokasyon ng paaralan at may problema rin sa drainage. Mag-i-schedule po ako na ibabatid din po namin kung anong cost ng pagbaha ng ating eskwelahan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala mga kapuso, lalong tumaas ang tsansang maging bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 230 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ayon sa Pag-asa, anumang oras ay posible itong lumakas at maging bagyo. Sakaling matuloy, tatawag nitong Bagyong Bising. Base naman sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ay makakaranas ng pag-ulan. May malalakas na ulan sa ilang probinsya, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Karagdagang 5 community tsunami alerting stations ipopwesto sa ilang barangay sa Dagupan City. Tutukan sa report. 5 ang community tsunami alerting station sa Dagupan City. Ipinuwesto ito sa mga barangay ng Bunuan Binlok, Bunuan Gasset, Pugaro, Lukaw at meron din sa Malimgas Public Market. Sa Bunuan Gasset, ipinuwesto ang sitas malapit sa Barangay Hall sa Sitio Bagong Baryo. Napakaganda para sa Bunuan dahil para kahit papaano ay maaalerto yung mga tao. Magkakalapit ang mga bahay rito. Lagi raw pinapaalala ng mga opisyal ng barangay ang mga dapat gawin kung sakaling magkaroon ng banta ng tsunami. Tulad ni Nanay Remy, lagi raw siyang nakaalerto kahit pa kumakain. Takbo agad, iwanan yung kinakain. Siyempre, buhay muna ang ililigtas. 12 barangay ang itinuturing na vulnerable sa tsunami. Ito raw ang mga nasa critical area ayon sa CDRRMO. Kaya dadagdagan pa raw ng lokal na pamahalaan ang community tsunami alerting station sa lungsod. Ngunit tayo ay nag-procure ng 5 ulit. Alam ko, nasa bidding process na po. At magdadagdag ulit upang maging safe ang ating bayan. Ayon sa CDRRMO, kabilang ang Dagupan sa Manila Trench na posibleng makaranas ng malakas na lindol sa pagtama ng The Big One. At base sa pag-aaral ng PHIVOLCS, maaaring makaranas ng 5 hanggang 7 metrong taas ng tsunami. At sa oras na tumama ang The Big One, automatic daw na magkakaroon ng tsunami warning. Automatic lahat ng tsunami stations mag-a-alarm po yan. Sa oras na ito, kailangan lumikas sa 3-story building upang mailigtas ang sarili. Tandaan din daw ang mga palatandaan na shake, drop, and roar upang mapaghandaan ang sakuna. Una ang pagyanig, pangalawa ang pag-atras ng tubig sa dagat, at pangatlo ang pagdagundong ng matataas na alon mula sa karagatan papunta sa kalupaan. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Naperwisyo ang ilang motorista matapos ang pagbaha sa kalsada sa ilang lugar sa Ilocos Norte. Balitang tinutukan ni Joel Fernandez. Binayo ng malakas na ulan ang Lawag City kahapon. Halos mag-zero visibility ang kalsada. Perwisyo ang inabot ng ilang motorista dahil bahagyang bumaha sa kalsada. Nagmistulang ilog ang bahagi ng highway sa San Nicolas, Ilocos Norte dahil sa malakas na pag-ulan. Kahit mataas ang tubig, sinuong pa rin ng ilang motorista ang kalsada. Umapaw umano ang tubig sa mga sakahan kaya napunta sa kalsada.
Unti-unti naman daw humupa ang baha matapos humina ang pag-ulan. Sa Sarat, Ilocos Norte, binahari ng kalsada dahil sa malakas na pag-ulan. Umapaw rin ang tubig sa mga sakahan. Nababahala umano ang mga residente na baka maulit ang pagbaha dahil sa namumuong sama ng panahon. Nakapagtala ng landslide sa bahagi ng Villaverde Road sa Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan kahapon dahil sa pag-ulan. Pansamantalang isinara ang daan at agad nagsagawa ng clearing operations ang DPWH sa lugar. As of 8 a.m. ngayong araw, passable na ang Nueva Vizcaya, Pangasinan Road at Maharlika Highway. Pinapayuhan ng lahat na mag-ingat sa pagdaan sa lugar. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw Dam at Binga Dam sa Benguet ngayong araw, July 2. Batay sa flood forecasting and warning section ng DOST Pag-asa, as of 8 a.m., nakabukas ang 2 gates ng Ambuklaw Dam. Nasa 751.96 meters ang water level ng dam. Malapit sa normal high water level nito na 752 meters. As of 1 p.m., isang gate naman ang nakabukas sa Binga Dam at nasa 574.71 meters ang antas ng tubig. Samantala, patuloy ang monitoring ng otoridad sa antas ng iba pang mga dam sa Hilaga at Gitnang Luzon, lalo na ngayong patuloy ang nararanasang pag-uulan. Kakulangan sa supply ng karne ng baboy patuloy na nararanasan sa ilang pamilihan ayon sa Sinag. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, panibagong pagtaas sa farm gate price ang ipinatupad ng mga hog producer dahilan para tumaas din ang presyo sa kada kilo ng karne ng baboy sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Nagmumula na sa Mindoro at Bicol ang karamihan sa mga kinakatay na baboy sa Pangasinan. Base yan sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Patuloy raw na nakararanas ng kakulangan sa supply ng karne ng baboy. Yung problema natin last year, yun ang yung tinamaan ng ASF, yun ang resulta ng yung inventory na pagbaba. Ang kakaunting supply ng baboy sa ngayon, hindi naman daw masyadong ramdam dahil sa mababang demand sa karne ng baboy. Matumal na bentahan ang idinadaing ng mga negosyante sa Mangaldan Public Market. Ang tumal-tumal, hindi pa rin bumaba ang presyo ng baboy. At pataas pa rin ang pataas. Tapos nalulugi kami, wala kami tinutubo sa tutula. Maniwala kayo hindi. Ngayong linggo lang, tumaas pa ang presyo ng karne ng baboy. Nasa 420 pesos na ang kada kilo ng karne ng baboy. Pag ako ka ng 1 kilo, ano na lang, kalahati na lang, tapos chop. Chop na sa mas maliliit, no? Oo. Di kaya yung giniling na lang para madami. Sabi ng SINAG, posibleng magtagal pa hanggang sa buwan ng Nobyembre ang kakulangan sa supply ng baboy at posibleng tataas pang presyo nito. Pero pagsapit ng Desyembre, asahan na raw ang maraming supply ng baboy. Maraming hog farmer na kasi ang nagsimulang mag-alaga ng baboy ngayong buwan. Karamihan dito ay pwede nang katayin sa buwan ng Desyembre. Chris, simula noong nakarang mga buwan ay umabot na sa 10 piso hanggang 20 piso ang pagtaas sa presyo sa kada kilo ng karne ng baboy. Dito sa Malimgas Public Market sa lungsod ng Dagupan ay naglalaro sa 400 hanggang 420 pesos ang per kilo ng karne ng baboy. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sa gitna naman ng pagtaas ng presyo sa mga bilihin, may bawas presyo ang ilang manufacturer ng canned sardines. Epektibo ngayong Hulyo ang pisong tapyas sa kadalata ng 2 brand ng sardinas. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steve Kua, layo nitong magkaroon ng option ang mga mamimili sa mas murang bilihin. Hindi pa raw nila masabi kung hanggang kailan ito magtatagal pero posible raw sumunod ang iba pang brand. Batay naman sa pinakahuling suggested retail price ng basic necessities and prime commodities ng DTI, 15 pesos and 25 centavos ang 130 grams ng sardinas. Nasa 17 pesos and 25 centavos hanggang 21 pesos and 25 centavos naman ang 155 grams. Mahigit 30,000 pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska sa isang babae sa buy-bust operation sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto CJ Turida.
Arestado ang 44 anyos na babae, tubong Dagupan City sa bypass operation ng PNP sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan mag-aalauna ng madaling araw kahapon. Nakuha sa operasyon ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nagkakahalaga ang nakumpiskang illegal na droga na mahigit 33,000 pesos. Nabawi rin sa suspect ang ginamit na budol money sa bypass operation. Itong suspect na ito is nasa kategory po ng street level individual. So, newly pa rin siyang nagbibinta. Iniimbestigahan ng pulisya kung may mga kasama pa ang suspect sa illegal na aktibidad. Dinala kanina ang suspect sa korte para sa pagsasampa ng kaukulang reklamo laban sa kanya. Hindi ko nga rin alam na yung illegal drugs nasa kamay ko. Actually, may nagpasama lang sa akin na may kakausapin tao. Inaalam din ng Calasiao Police kung saan kumukuha ng supply ang suspect. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Avisala mga Encantadix, buo na ang brilyante checklist ni Keramitena Rian Ramos matapos siyang sumakses sa pangaagaw ng brilyante ng apoy. Matapos maagaw ni Mitena ang brilyante ng apoy kay Pirena, Glyza de Castro, sugatan na tumakas si Pirena patungo sa mundo ng mga tao. Nang muling magkita, ikinulong naman ni Mitena o si Mitena ni Cassiopeia, played by Solen Yusuf, sa isang kristal. Isa pang dapat abangan sa sangre, ang batang Tera sa mundo ng mga tao. Subaybayan ang Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Isang patay sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Kasiguran, Aurora. Sa investigasyon ng pulisya, nangyari ang aksidente sa palikong bahagi ng kalsada na sakop ng Barangay Kalantas. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Nasawi ang isa sa mga rider matapos magtamo ng matinding sugat sa ulo. Patuloy namang nagpapagaling ang mga sakay ng isa pang motorsiklo. Wala pang pahayag ang mga nakaligtas sa nangyari habang patuloy ang investigasyon. Calasiao LGU, inayos ang pwesto ng mga nagtitinda para lumuwang ang daanan sa palengke. Silipin sa report. Binuhay muli ang demarcation line sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ibinalik sa humigit kumulang 2 metro ang sukat ng bawat pwesto ng mga negosyante. Ating pong sinaayos uli yung ating palengke, ang ating hallway dahil siyempre, medyo sumisikip na at saka medyo yung ating mga vendors ay lumalampas na sa yung mark na binigay natin sa kanila. Pabor naman ang mga vendors sa demarcation line. Maayos at wala umanong lamangan dahil tama ang sukat. May karampatang multa ang sino mang lalagpas sa itinakdang linya. Mas maluwag. Opo. Para yung mga mamimili, hindi sila magsiksikan. Ganun. Komportable yung mga mamimili. Makikita kung may mga taong nagdurukot, ganun sir, makaiwas sila, di po ba? Mas maluwag at maaliwalas na ang palengke ngayon at wala nang sagabal sa lalakaran ng mga mamimili. Tinapalan na rin ang mga downspout na may butas upang wala ng tubig na tutulo sa loob ng palengke tuwing umuulan. Mas madali pong mamalengke. Opo, kasi hindi na masyadong siksikan yung mga tao. Pakiusap namin na tayo po ay makisa at tayo ay tulong-tulong upang sa ganun ay maging maganda at maaliwalas at malinis. Gusto nating maging malinis ang ating public market. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Bagong 3-story building na may 9 na silid-aralan formal nang binuksan sa Maluwed Elementary School sa Dagupan City. Tunghayan sa report. January 11, 2024, nang isagawa ang groundbreaking ceremony sa ipatatayong gusali ng Maluwed Elementary School. Ang proyekto na may 9 na silid-aralan ay mula sa lokal na pamahalaan. Galing sa 2023 annual budget ang pondo ng proyekto. Matapos ang mahigit 1 taon,
formal nang binuksan ang 3 palapag ng gusali ngayong araw. Labis ang pasasalamat ng pamunuan ng Maluwod Elementary School at ng buong barangay sa panibagong proyektong ito para sa paaralan. A testament to our collective dreams, hard work, and unwavering commitment to growth and progress. Ito ay simbolo ng bagong pag-asa at mas maliwanag na kinabukasan para sa ating kabataan. 4 na raw na gusali ang naipatayo sa Maluwod Elementary School na mula sa lokal na pamahalaan. Patuloy pa ang pagpapatayo ng mga school building sa iba't ibang barangay sa lungsod. With the growing number of students, talagang kailangan po natin maging handa sa mga pasilidad at kagamitan. Makikinabang sa bagong gusali ang mahigit 80 mag-aaral ng Maluwod Elementary School. Tayong lahat ay mag-aral ng mabuti at alagaan ang mga gusali dito. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. May humabol na June bride sa Oaxaca, Mexico. Isang buwaya. Ang crocodile na dressed in all white, pinakasalan ng kanila mismong alkalde na si Daniel Gutierrez. Tradisyon na yan sa lugar sa loob ng mahigit sa 200 taon na sumisimbolo raw sa koneksyon ng mga tao at hayop. Sa wedding ritual, si Mayor Groom ang itinuturing na hari ng ethnic group na Siontal, habang ang buwayang bride naman ang prinsesa ng mga Huave. Ang pagsasama nila, pinaniniwala ang magdadala ng masaganang ani at mabiyayang huli sa dagat. Back to school peg at iba pang tricks ng ilang alagang aso sa La Union, kinaaaliwan online. Tunghayan sa report. Kinagigiliwan ng aspin na ito sa San Fernando, La Union, si Hilux. Kung maglakad parang tao at tila sumasabay pa sa pagpasok sa school. Naka-uniform at may backpack pa na talaga namang good vibes ang hatid. Muna na, kapag kami pagkawan. Lalay ng eskwela niya. Ang Shih Tzu naman na si Glanza, marunong namang magbilang. Naglaeng, 2 plus ungay. Naglaeng, aber! At ang Maltese na si Innova, hilig namang magsayaw. Ito ay mga alagang aso ng pamilyang Kabading na talaga namang viral sensation sa social media. Marami na rin silang nagtutulong sa amin. Palapit na birthday ni Hilux, meron nang nagbigay para sa celebration niya ng birthday. Si Hilux bukod sa pagiging fashionista, paladasal din. Naglalo ka ta, naglalo ka. Matong kasaka mo, naglalo. Naglalo na Hilux, pamaturog ton. Marami namang alam gawin si Glanza. Nauutusan siyang kumuha ng tsinelas at hilig niya ring mag-cellphone. Ilan lamang yan sa mga pambihirang tricks na kayang gawin ng mga cute na alaga ni Marivic. Papi pa lang ng kanilang turuan ang mga alaga na tinuturing na nilang mga anak. Yun lang, kinakausap namin na parang tao ganun. Yun ang ginagawa namin. Tapos yun, natututo naman sila na lumakad. Ganun. Literal na protective rin ang kanilang aso na handang magbantay ng bahay habang wala ang kanilang mga amo. Mamahalin ka ng mga alaga mo kung mamahalin mo rin sila. Iyan ang patunay na ang mga aso ay man's best friend. Parang taong turing natin sa kanila para sa ganun pagmahal din sila sa atin. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.